Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang misa nating ito ay para sa mga Kristiyanong inuusig. Ito po ang tinatawag nating Red Wednesday. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipinalangin ng mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga napapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, may pagpapakumbabang aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan, ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyang silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inumin nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.
Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal ng Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipapaliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos niyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating pong aawitin, dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilain, papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hangin umihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain pakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan. Pagkat buhay aking bigay, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darapin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong misa ay inaalay natin para sa mga Kristiyanong pinag-uusig. At tayo po ay inaanyayahan na magsuot ng damit ng pula sa buong araw na ito upang pagkilala at pakikiisa natin sa intensyong ito ng ating pong simba. Sa nalalapit na pagtatapos ng liturhiya ng ating pong kalendaryo ay napapahiwatig din at nagpapaalala ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito na kung saan ay kinakausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at ibinibigay itong mga habilin na ito para bang mga huling habilin, mga magpapalakas ng loob nila. Kaya mahalaga po sa mga alagad na nakikinig at iniintindi ng mabuti kung ano itong sinasabi ni Jesus sa kanila. Sabi nga po, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, pinaalala niya rin yan, hindi ito magiging madali. Kasi maraming renunciation o pag-aalis ng mga bagay sa atin, mga detachment, maraming kailangan na isuko kung gusto talaga natin makasunod kay Kristo. Hindi magiging ayahay ang buhay. Hindi magiging maginhawa ang pamumuhay ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. Sa konteksto po, hindi yung pagsasabuhay araw-araw, kasi mararanasan naman din naman yung ginhawa, mararanasan din naman yung karangyaan na ninanais natin kung tayo po ay hihingi at dudulog kay Kristo ng may pananalig. Pero dito po na sinasabi sa mga gustong sumunod sa akin. Sabi niya, ito yung mga mararanasan ninyo. Darapin kayo, pabibilanggo, mismong pamilya ninyo, ipagkakanulo kayo ng kaibigan ninyo, hindi magiging madali. Sinabi na ito ni Jesus. Kasi kadalasan, ang nagiging drama natin ay, bakit ganon? Kung kailan ako sumusunod kay Kristo, doon maraming pagsubok. Doon ako nagkasakit, doon ako nalugi, doon ako sinusubok at susubukin tayo. Kung talaga bang buo ang ating pong pananalig, kung talagang malinaw ang ating pong sinusundan. Bakit ba tayo sumusunod kay Kristo? Bakit gusto nating ialay ang ating sarili para sa Kanya? Sa mga ganitong karanasan, ito yung nagpupurify, para talagang mapalabas at makita yung kung ano ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo sumusunod kay Kristo. Bakit natin gustong maging Katoliko? Ngayon, kung nung panahon ni Jesus, nangyari na ito, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Kahit na sinasabi na nating modernong panahon na tayo, meron pa rin mga lugar na kapag nalaman na ikaw ay Kristiyano, i-discriminate ka. Pag nalaman na Kristiyano, bubugbugin ka o kung ano man na mapagtripan nila. Meron pa umaabot talagang papatayin.
kapag ikaw po, no, sa mga nanonood natin sa online, alam nila ito, no, doon sa mga lugar na majority ay hindi Katoliko, yung mga nag-a-abroad, mga nag-OFW, alam nila ito, yung nararamdaman nila yung takot, no? Gusto nilang magdasal pero hindi nila magawa. Minsan, ang kwento nila, para makapagdasal, makapagrosaryo, nagtatalukbong pa ng kumot, nagtatago. Mga nanonood sa online, patago sa loob ng kwarto kasi pagagalitan sila o parurusahan sila. Pero doon nga nila mas naipapakita, no, na mas hahangaan naman talaga natin na sila ay talagang ganun na lang yung kanilang pag-asam na makarinig ng misa, makarinig ng salita ng Diyos. Yun nga lang, minsan kailangan pa ba nating maranasan yung ganung mga karanasan? Kasi, alam mo, dito sa atin, malayang-malaya tayo. Pero ito bang kalayaang ito ay nagagamit natin para mas gawin natin at ipahayag ang ating pananampalataya? O itong kalayaang ito ang mas lalong nagpapalayo sa atin sa Diyos? Madalas ko pong nababanggit, no? Inoobserbahan natin, dami ng tao dito sa parokya natin, sa lugar natin, no? Pero iilan nga ba yung talagang nagpapahayag ng kanila pong pagkilala ng pananampalataya kay Kristo? Yung ba ang dahilan? Wala akong panahon dyan. Hindi naman kasi ako kikita dyan. Maghahanap buhay na lang. Yun ang mga dahilan. Baka nga, minsan kailangan natin maranasan, no, nung panahon ng COVID, doon natin mas nakita yung pangangailangan natin na makapagsimba, makapagdasal. So, pinapahintulo talaga ng Diyos na mangyari ito. Kahit nga sa unang pagbasa na itong karanasan ng mga Hudyo, hinayaan na Jesus na may maghari. Una, si Nebuchadnezzar, ngayon naman yung anak niyang si Belsasar, na laging nilalapastangan, no, itong templo para makita kung mayroon bang tao, mayroon bang nananalig sa Diyos na mananatili, na magiging matapang kahit sa harapan ng hari, na dahil ito yung paniniwala niya, ito ang natutunan niya sa Diyos, susundin niya kahit buhay pa niya ay kunin. Sana pagdasal po natin na kung sakali, tingin ng pagkakataon, maipahayag natin ito. At magawa din natin ito. Ito rin naman po kasi isang biyaya, isang grasya din na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong karapat-dapat. Pero hindi pinagkakait, kaya nga sinasabi na ito ni Jesus sa atin, at kung maranasan natin isang araw, tandaan mo lagi, isipin mo lagi, ano ang sinabi ni Jesus sa ganitong sitwasyon. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumalaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating pong itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa bawat pagsamo ang ating itutugon, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang
isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama, nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming naming mapagmahal, Sumasalangit ka, pakundangan sa sambahin tinanggap na ang banal ngalan na mo. pakikinabang, Mapasa amin mga ang lingkod kaharian. mo ay iyong Sundin dulutan ang loob mo ng dito lakas sa na lupa mapanghawakan para ng nang sa katotohanan. At Bigyan ipagkaloob mo mo kami ang ngayon mga ng aming nagtitiis ng kakanin sa pag-uusig araw-araw. at kahirapan At patawarin ay mo kami sa makapanindigan aming sa mga ugaling sala, Kristiyanong para taglay ng sa gitna pagpapatawad ng namin dusa sa at nagkakasala pagpapasa sa ng amin. krus ni At Kristo huwag mo kanilang kaming sinundan ipahintulot sa bilang tukso, tagapamagitan at ihadya kasama mo ng kami Espiritu sa lahat Santo ng masama. magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao natin, mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Atin po ngayong sisindihan ng mga kandila. Ating gaganapin ang natatanging collection din para sa mga kapatid nating pinag-uusig. Second collection po. Ang inyong tulong ay gagamitin upang matustusan ang mga programa at proyekto ng Pontifical Foundation Aid to the Church in Need para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo kung saan nakararanas ng pag-uusig at paghihirap na maisagawa ang misyon ng ebanghelisasyon. Sa mga nasa online, pwede nyo pong ipadala ang inyong
para sa second collection sa GCash or sa bank account po ng ating parokya. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi, at namangha ligaya'y dadalisay, magsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damgin kung may naghihirap, at tandaan ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patotoo ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap, alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos, at ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan at sa mga nagdurusa dahil sa pandemyang ating hinaharap. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakin habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan. Bagamat hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapailan lang ay nagwika. Magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag at isinalin ng tao ang liwanag sa kanilang anak, at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang taong malaon ng nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag, at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagniningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya na sa pasimula pa ay naroon na ay dumating sa mundo. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyang daan ng dilim ang isang bagong umaga. Isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangahasan ng taong angkinin ito at ariing sa kanila. Subalit hindi magagapi ang liwanag. Isinalin ang liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos, na nagsalin nito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinalin ang liwanag sa mga taong naghangad unawain ang mga nilikha ng Diyos at mamangha dito. Isinalin ang liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan, para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Mga kapatid, sandali tayong tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Litanya ng mga pagdulog, ang inyong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan,
Iligtas mo kami, Panginoon. sa kagutuman at pagkamakasarili, Iligtas mo kami, Panginoon. sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, Iligtas mo kami, Panginoon. sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, Iligtas mo kami, Panginoon. sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya. Iligtas mo kami, Panginoon. Ngayon naman ang isasagot ninyo, lingapin mo kami, Panginoon. Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay. Lingapin mo kami, Panginoon. Along pinahihirapan ang kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na ginugupunan ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikan ng may hirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ngayon naman ang inyong sasagot, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Kaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. sa tukso at mga kahinaan, Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan. Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. Ngayon naman ang isasagot ninyo, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling inilulugmok kami ng kamatayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapag-iwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Ilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Sinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid naming ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang mas nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito noong tayo ay binyagan. Nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito noong tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nang tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayan ng nagpapalaganap Ama kahit namin, ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng mapasa pag-uusig amin ang sa kaharian. mundo. Sundin ang Hiling ko loob ngayon mo na dito sa panatilihin lupa ninyong para nang sa nagniningas langit. ang liwanag na ito Bigyan mo kami sa ngayon inyong ng mga aming puso. kakanin sa Ikapin araw-araw. nating maging At liwanag patawarin mo na kami sa aming magpaparingas mga din sala sa ibang liwanag para nang na nagbubuhat pagpapatawad sa namin sa liwanag ng nagkakasala sa sanlibutan. amin. Mamuhay At huwag mo tayo kaming bilang mga anak ipahintulot sa ng tukso. liwanag. At ihadya mo Sinabi ni kami Jesus, sa lahat ng papalad masama. ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasba. Ang Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo
ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.